Makina Adventure TV. So kamusta kayo? Napaka maulan na maghapon sa inyo. Ayan, vlog tayo ulit tungkol sa ginagawa ko dito sa aming garahe ngayong araw na to. At may ginagawa tayo dito kay Toyota Avanza. Ayan, actually unang-una top overhaul lang to, pero nag-decide yung may-ari na papababa sa atin yung makina, kaya hawak kasing kulit yung block nito, ibaba natin yung cylinder block para magawa natin, no? Kasi alog po yung connecting rod bearing nito eh. Papansin nyo po dito sa may pinakadulong ano niya, may alog dito. Ayan, may alog. Kaya papalitan natin. Medyo maingay yung katok, yung ano niya, yung tunog katok to. Kaya natin ibaba yung block para papalitan ng main bearing sa connecting rod bearing. Sabay-sabay na lahat. Okay, so meron tayong gagawin ngayon dito na motor. So ito yung vlog ko ngayong araw na to. Itong motor ng tropa natin yan, Honda Beat. So ayun, subscriber din po natin siya sa ating YouTube channel yan, no? Makita nyo may sticker siya ng Makina Adventure TV. Yan, solid yan, tropa natin to. Since high school, yan, tropa natin. So dinala ko yung kanyang motor dito para ating servisyohan, no? So ito lang po nangyari sa motor niya. Ang problema nito mga ma'am, sir, mga madam, kaya nagkaroon ng dragging. Ang dragging po na ito, hindi yung normal na dragging. Kahit mabilis ang takbo ng motor, may dragging pa din, umaalog. Tapos parang umaalog din yung ulo mo. Yun yung problema ng motor ng ating kaibigan. So nabuksan ko na. Ito yung nakita yung finding sa kanyang motor. Ayan, kita nyo ba yan? Ayan yung kanyang belt. Ayan, alagas na, paubos na. Ayan, oh. Kawawa naman kasi nagpalit tong kaibigan natin ng belt. At medyo naging busy kasi tayo nung time na yun, kaya hindi natin nakasikaso itong kanyang motor eh. Ang ginastos niya po dito nung nakaraan daw, 9,000. Grabe naman yan. Yung mga shop dyan, yung considerate naman kayo sa inyo mga customer para balik-balikan kayo. Ayan, 9,000 ginastos niya. Original daw ang belt na pinalit. Ayan, nakalagay oh, Honda, bando. Tapos crash lining, check natin kung may problema. Okay, pero sabi niya napalitan na rin itong crash lining. Pero imbestigahan pa natin, babakasin natin to. Imbestigahan natin kung ano naging problema dito para makita natin kung bakit nagkaganyan yung belt niya. So bago pa lang yung belt na yan, nagkaganyan na kaagad. So haka-haka ko, baka hindi talaga original na Honda to eh, yung belt niya ngayon. Kaya bakasin muna natin. Okay, so yun guys, nabakasan po natin yung CVT ng ating tropa. Yan, ito yung naging findings natin sa kanyang panggilid. Bakit na-dragging? Kahit tumatakbo eh, malakas pa rin yung dragging. Umaalog talaga yung ulo mo. Kita mo naman nangyari sa kanyang belt. Ayan, yan yung belt niya. Ito po yung nangyari. Tapos yung kanyang bola yan, may kanto na rin. So guys, kaya po nagda-dragging kasi hindi may transfer na maayos yung power from pulley to torque drive kasi nga yung belt niya nalagas na. So malambot na yung texture ng belt, kaya pagka nag-accelerate yung may-ari ng motor, nagda-dragging talaga kasi yung belt pumapalo-palo na siya, hindi na siya solid kumbaga. Kaya ganyan po yung nangyari sa kanyang motor ng ating kaibigan. Kaya siyempre natin siyang palitan para isang gawa na lang. Tapos yung nagpalit tayo ng pulley side oil seal tsaka ng torque drive o-ring. Yan po yung kanyang mga papalitan sa kanyang CVT ng Honda Beat niya. So ngayon agad lilinisin natin yung kanyang panggilid, and after that mag-install natin yung ating mga pilit na pyesa. Guys, ito po yung center spring na pilit sa Honda Beat ng ating tropa. So 1000 RPM to. Ito yung nakakabit sa kanya. So sobrang haba, no? Sobrang haba ng kanyang center spring. Ito yung 1000 RPM na normal na pang Honda Beat. So hindi ko alam bakit mas mataas to, no? Parang, pero kanina pagtanggal ko ng torque drive nut niya, ang lakas ng puwersa. Okay, so bago natin siyang standard na sukat ng Honda Beat. Ayan, so para wala tayong maging problema. Okay, tapos ito yung mapapalitan nating pyesa. So ito puro genuine parts, genuine belt, genuine oil seal. Ayan, papalit natin. Tapos torque drive o-ring. So yung kanyang oil seal ng torque drive ay maganda pa, kaya hindi ko muna pinalitan para medyo makatipid tayo. Ito yung flyball. JBT, ginawa ko siyang 13 grams, hindi ko siya ginawang 15 grams kasi center spring naman niya, medyo matigas naman. So binabalansi lang natin yung kanyang tono ng panggilid. Tapos ito yung kanyang ito yung gagamitin palinis ng kanyang CVT, yung Kobe, yung dalawa. Kayang-kaya na yan. So simulan na natin. Ayan, medyo mas mabilis makalinis, ano? Mas madali siya kasi gasolina ang gagamitin, no? Kaya
degreaser. Mukhang mas okay itong Kobe palinis ng CVT. Yan, nakapita po natin yung oil seal. Palinis na, so lilinisan natin yung mga pyesa na lang, no? Hindi ko na bibidyoan pero lilinisan po natin lahat yan. A few moments later. Yun po mga kamakina, nakapita na natin yung CVT ng ating tropa. Kaya papandalin po natin. Ito po. Ayan, goods na yung kanyang CVT. Issue na ito, walang dragging. No, goods na yan. So magka-change na lang po tayo. Ito next ating gagawin. So ayan, napalta na po natin yung mga kailangan palta sa CVT ng ating tropa. Nagpalit tayo ng belt, ng torque drive o-ring, nagpalit tayo ng bola. Yan, nagpalit tayo ng crankshaft oil seal, fully side, no? Kaya goods na ulit tong Honda Beat ng ating kaibigan. At kaya mag-change oil naman siya gamit syempre itong ating fully synthetic na hanggang 9,000 km interval. Okay, yun lang, salinan ko itong langis. Then yun nga, salamat po sa panonood ng aking vlog. Okay na po itong motor niya 100%. Okay, God bless.